Okay guys, this time tuturo ko kung paano paggawa ng DHCP server configuration sa router. So now, meron akong 1841 router at isang 2960 switch at isang PC. Papakita ko din na kung meron tayo. Ayan. Static. Gawin natin to. Yan. Requesting. Tingnan natin ano mangyari. Happy pa. Automatic lang siya. Yan. Close na natin ha. Dito natin. Punta tayo dito sa command line of course. No. Ayan ko. Dito natin. Anong gagawin nyo? Basta i-assume ko na na-configure nyo na yung router, yung mga basic configuration. So hindi ko gagawin yan. Direct configuration. Tao dito sa dusyo muna ako. So yan, ang gagawin ko yung fast Ethernet 0 ha. Yan ang gagawin ko. Data interface. Yung IP address. Yung ito 1 klase mo na tayo 192.1.1 255. Yan, naglalagyan ko ng IP address. Dapat tatandaan nyo muna yung yun ang mga sineset nyo. Dapat alam nyo rin kung nasaang interface. Importante yan. Kasi pwedeng yung isang interface gagamitin nyo sa magkamali kayo ng ng gagawin. So tandaan nyo yan. Yung interface kayo fast Ethernet 0. Tapos, exit muna ako dito. Oh, wait. No shot muna. Tapos, exit. Tapos, punta tayo sa pinaka global configuration. IP, DHCP. Gagawin nyo excluded muna yung hindi nyo ibibigay na IP address. Maybe, saan yun? Importante yun sa servers or any na and printers or any, kailangan i-exclude nyo na yun. Excluded muna tayo. Excluded addresses. So 192.168 para sa akin .1.1 hanggang 192.168.1.10 yan lang yan lang excluded ko. Okay, tapos ito naman yung isa IP DHCP wait DHCP pool yan. Ito yung pangalan ng ng DHCP nyo para mas malinaw. Halimbawa, sabihin natin para alam nyo pool, halimbawa yung company, halimbawa or DHCP, pwedeng any name na i-assign nyo. Like naman DHCP para sa akin DHCP na masyadong common na sabihin ko
Dapat tandaan nyo to, DHCP. Dapat tandaan nyo kasi pag pupunta kayo, at configure nyo yan. Yan na. Nandito na tayo. Nasa nyo yung pangalan ng DHCP. Ngayon, ang next ang gagawin nyo is anong network ba siya? So, dito na yung natin ginagamit na network. Network. Siyempre, IP address 192.168.1. Anong network to? Network ang tinatanong ha. So, 0. Yan. Subnet mask, importante. 255.0. So, yun na siya. Meron na siyang nakuha na natin yung yung pangalan ng DHCP, tapos pangalan din ng IP get network. Yan yung network natin. Ito para malaman naman natin yung gagawin natin. Parang magkaroon siya ng default gateway automatic. Default router ang natin, para ito yung maging default gateway ng natin, ng mga end devices or yung ano man yung nakakonect sa DHCP server. Ito yung pinaka default gateway nila. Ito yung default router. Wag kayo mali dito, 192.1.1. Yan ang default router natin. Kumbaga, yan ang default gateway. So, wala nang IP address na subnet mask kasi default gateway. Ito yung gateway palabas ng mga end devices natin. So, yan na yan. So, ang next na titingnan natin is ito pa, yung isa naman, yung DNS server. Sabihin natin 4.2.2.2.8.8.8. mga popular na DNS. Okay, isa na lang. Exported na ito. Yan na, DNS server natin. Ngayon, gawin natin para tingnan mo natin kung nagka-effect na ba. Let's just check. Ayun, diba? Nakapagbigay na siya ng let's call this IP address. Bilis ng effect. Yan, natapos ko natin na malagyan. Kanina chinek natin na yun, diba? Tinignan natin kung nag-effect na siya. Ginawa ko. Pag sa una kasi makita nyo, wala pa siyang gateway, wala pa lahat. Pakita ko sa inyo DHCP lang. Request ulit natin. Ganun lang gagawin nyo. Ayan o, lumabas na siya. Gagawin nyo is di ba naka DHCP na siya kanina, walang gateway, walang DNS server. Balik tayo sa static para ma-refresh. Then ayun na, successful. Ito sasabihin ko, wala akong ginawang iba dito sa switch. Wala. As in basic. Yun lang ginawa ko pang DHCP. Walang ginawa sa switch. Pag sinasabi ko, show run. Show run. Oh, wait. Enable. Show run. Ayan. Wala. Walang setting dyan. Wala akong ginawa.
Wala akong ginawa dyan, ha. So, ayun. Nakita nyo na wala akong ginawa, ha. Nag-connect lang yan since DHCP. Bahala na. Ayan, meron ka na. Ping natin yung ating server. Try natin. Siyempre, of course, ping 168.1.1. Of course. So, that's it. Paano yung pag-assign ng DHCP. Now, alam nyo na.